Blessed morning po sa bawat isa. Blessed morning po. Inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Tayo po ay manalangin. Good morning po sa lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Siyang may likha ng bawat ng langit at lupa at bawat nilalang na nandito sa amin. Lord, pinapapurihan po namin ang iyong pangalan, sinasambat, itinataas po namin kayo, pagkat kayo po ang karapat-dapat na pagbigyan ng lahat ng papurit pagsamba. Panginoon, sa araw na ito, hinihiling ko din po na patawarin mo ang aming mga kasalanan. Nalalaman po namin o hindi namin nalalaman, Panginoon. Linisin mo ang bawat puso't isipan ng bawat isa sa amin at ikubli mo po ang bawat isa sa amin sa dugo ng aming Panginoong Hesus upang sa ganun ay maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa bawat isa sa amin upang nagising po kami sa araw na ito at nakadalaw po sa gawain na ito, Panginoon. Salamat po sa kalakasan na binigay mo sa amin, na amin pong ginagamit para magawa po namin ang aming mga responsibilidad sa aming mga pamilya, Panginoon. Lord, salamat sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin, sa mga pagsubok na dumating sa aming buhay. Salamat at nalampasan po namin lahat ng mga iyon, Panginoon, at nakasurvive po kami hanggang sa araw na ito, Panginoon. Lord, ang aming dalangin sa araw na ito, Panginoon, nilalapit po namin ang gawain na ito sa iyo, pagkat wala po kaming magagawa kung wala ka pong gagabay at kikilos sa harapan namin, Panginoon, sa kalagitnaan po namin. Nilalapit po namin sa inyo, Panginoon, magmula sa aming praise and worship, sa pag-awit ng mga awitin para sa inyo, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa sa amin na mag-participate po dito sa pag-awit namin sa iyo, Panginoon. Sa aming worship team, Panginoon, sa lahat ng kakanta, sa lahat ng tutugtog, Panginoon, at mga instrumento na gagamitin po, naway maging matagumpay po ang lahat ng parte ng aming gawain, Panginoon. Ganon din po ang aming mga pagbibigay ng mga tithes and offerings, Panginoon. Naway mapasaya po namin kayo, Panginoon. At sa pakikinig din po namin ng mga salita na ibibigay po ng aming pastor sa araw na ito, Lord, gamitin mo po ang iyong mga salita na maging kalakasan po sa bawat isa sa amin, at lahat po ng dumalo sa amin sa araw na ito, Panginoon, wala pong uuwi na mahina po ang aming pananampalataya, ngunit pinalakas niyo po ang bawat isa sa amin. At sa mga pumunta na may mga suliranin, may mga problema, Panginoon, naway uuwi po kami na solve na po ang mga problema, ang mga suliranin, at gumaan po ang aming mga pakiramdam. Sa lahat din po ng dumalo sa araw na ito na may karamdaman, Panginoon, umuwi po sila na may napagaling na po ang kanilang mga sakit, Panginoon. Lord, i-bless mo ang bawat isa sa amin. I-bless mo ang bawat pananampalataya ng bawat isa sa amin, Panginoon. At naway maramdaman po namin ang presensya mo, Panginoon, na siyang nagbibigay ng kagalakan, kasiyahan sa aming mga puso't isipan na hindi po maibibigay ng kahit kanino man, Panginoon. Lord, binabalik namin sa iyo, binibigay namin sa iyo ang lahat ng kapurit, pagsambat, pasasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Praise Him. Hallelujah. Sa umaga pong ito, nais ko pong sabihin sa inyo na hindi ba kayo natutuwa? For the past few years, makikita nyo, naka-face mask po tayo. Ngayon, nakikita na yung bawat ngiti ng bawat isa. Amen po ba? Maaari po ba natin ngitian yung ating katabi ngayong umagang ito? Hallelujah! Sabayan niyo po kami sa pagpuri sa ating Panginoong buhay. Hallelujah! Hallelujah! Pwede niyo po ba kaming sabayan pumalakpak? Yung beat po natin ganito. Tapos sabayin niyo rin po ako. Let everything that has breath praise the Lord. Sing it. Let everything that has breath praise the Lord. Isa pa. Let everything Amen. that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm doubted. I'll praise when outnumbered. I'll praise when surrounded. Amen. His praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know I'm still in control. Amen. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Hey. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. sing. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet. My God is alive, So how could I keep it inside. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Say, Praise the Lord, oh my soul. Amen. Oh, hallelujah. We come in here today to give you praise, Lord Jesus. To give you praise that you deserve. Hallelujah. We say, I praise 'cause it's sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody Come on, loud and greater sing. than you. I praise 'cause it's sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. praise the Lord, oh my soul. Hey, hey, come on. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How can I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Amen.
Jesus, we delight in you, oh God. Hallelujah. Direct them to you. Filling up my heart as I think of the wonder of you. It puts a smile on my face as I go over and over all the things you do, God. I found a joy overflowing and a fountain is you. Amen. Delight in the Lord, delight in the Lord. All of my heart and soul rejoice. You are my reason, you're my reward. You are the treasure that I adore. Jesus, my Savior, my delight is in you. Say, whoa, whoa, my delight is in you. Hey. Jesus. I would sing the verse too. Come on, church. I just can't get over your kindness, your goodness to me. Never let my heart get familiar with the things that I've seen. Hey, come on, smile. There's a smile on my face as I go over and over all the things you do, God. I found a joy overflowing and the fountain is you. Delight in the Lord, delight in the Lord. All of my heart and soul rejoice. You are my reason, you're my reward. You are the treasure that I adore. Jesus, Savior, my delight is in you. Whoa, whoa, my delight is in you. Amen. We're gonna be a little bit different today. We're gonna rock. Amen. We're gonna say this. Nawang sabayin niyo po kami. Say, all your loving kindness, your grace and your forgiveness, the way you keep your promise. I've got a reason to praise the Lord for mercy's new each morning, for joy that's overflowing, For love that's never failing. I've got a reason to praise the Lord for all your loving kindness. For grace and your forgiveness, the way you keep your promise. I've got a reason to praise the Lord for mercy's new each morning, for joy that's overflowing, for love that's never failing. I've got a reason to praise the Lord. Amen. Delight in the Lord, delight in the Lord. All of my heart and soul rejoice. You are my reason, you're my reward. You are the treasure that I adore. Oh, My delight is in you. oh, Whoa, my delight is. it's in you. Oh, I got a reason to praise the Lord. I've got a reason to praise the Lord. I got a reason to praise the Lord. I got a reason to praise the Oh, Lord. I got a reason to praise the Lord. I've got a reason to praise the Lord. I got a reason to praise the Lord. I've got a reason to Amen. praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Every reason that we have, our God. We're going to praise you. And we're going to worship you today, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Oh, Jesus. You're worthy of every praise that comes out of our mouth, our heart, our mind, and our soul, Lord Jesus. Oh, we praise you. We lift your name on high, oh God. Jesus. Church, I encourage you to make this song as a prayer. Hallelujah. Sing in one voice. In Christ alone, my hope is found. He is my life.
of Christ I live. The ground is body lay, light of the world by Darkness lay, and bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. In victory, since Christ has lost its grip on me, for I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. And as he stands in victory, since Christ has lost Its grip on me, for I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. kept in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. Can never pluck me from his hands till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Power of hell, no scheme of man can never pluck me from his hands till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Amen. Oh, we sing this verse one more time. Come on, church, louder this time. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry To final breath, Jesus commands my destiny. come on, church. No power of hell, no scheme of man can never pluck me from his hands till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Oh, I stand in your power, Jesus. On Christ the solid rock I'll stand. On Christ the solid rock I'll stand. On Christ the solid rock I'll stand. Hallelujah. On Christ the solid rock I'll stand. Oh, we praise you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus.
All the glory and honor to your name alone, Lord God. Oh, how we praise you, Jesus. Come on, church. Give the best clap offering to our Jesus. Hallelujah. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba ay pinagpala? Oh, amen. Malakas na. Dati-dati mahina, no? Dapat proud na proud tayo magsabi na tayo ay pinagpala. Imagine gumising tayo, no? Ng umaga, nandito tayo ngayon para purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Ngayong araw na ito, tayo po ay nasa party na ng tithes and love offering. So dito, ito yung oras na pakita natin kung gaano natin kamahal ang ating Panginoon. Kung gaano tayo maging tapat sa Kanya, no po? Kaya nga, sabi nga ng Panginoon, ang sabi sa Biblia, sabi nga, obedience is better than sacrifice. Susunod tayo sa mga batas ng Panginoon, sa sinasabi niya, paano tayo magiging obedience? Yung pagbibigay natin, pagtatapat natin sa Kanya. Di po ba? Na magbahagi tayo ng parte ng ating mga kayamanan. No po? Kayamanan, panahon, oras. No po? Binigyan tayo ng oras, binigyan tayo ng pera. No po? I-share natin. Yung pong ibibigay natin, ito po yung para lalo natin mapalaganap ang salita ng Panginoon. Yun lang naman po ang purpose eh. Kaya tayo, kailangan natin mag-share tayo, ibigay natin yon. Paano tayo makakalakad, paano natin magagamit, mapapakilala sa iba ang Panginoon. At paano natin mapapaganda ang ating simbahan. Na isa sa mga nakakaengganyo po yon. No po? Nakakaengganyo sa ibang tao na, ay gusto kong mag-attend sa church na yan. Unang-una, tingnan mo yung mga taong ma-attend yan kasi pinagpapala. Bakit? Nakikita sa church. No po? Nakikita sa church natin. Bakit? Ang mga taong uma-attend doon, puro sila magaganda. No? Puro nakangiti. Puro masaya. Puro healthy. No po? Malayo sa anumang disgrasya dahil pinagpapala tayo. Dahil tapat tayo sa Panginoon. No po ba? Sabi nga, generosity is an act of obedience. Di po ba? Sabi nga, ang pagiging generous natin, mapagbigay tayo, isa yon sa pagiging matapat tayo sa Panginoon. Obedience, sumusunod tayo. Yun yung command niya eh, maging obedience tayo sa Kanya. Di po? So, ngayong umagang to, tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. Ibalik natin ang pinagpala niya sa atin, ibalik natin. No po? Para lalo meron tayong liglig at umaapaw na pagpapala. No po? Ibigay natin na hindi tayo magkuripot. Sabi ko nga, palagi kong sinishare yun. Hindi tayo nagkukuripot, hindi tayo nagmamadamot. Maging generous tayo sa lahat ng bagay. No po? Pagka yun ay sinunod natin, tignan po ninyo. Uulitin ko, liglig at umaapaw ang bibigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang po yung sabi nga, hindi lang pera. No po? Meron tayong binibigay sa atin ang kalusugan natin. Nilalayo tayo sa anumang kapahamakan. Dahil nandiyan dyan ng Diyos, eto yung tapat kong anak. Tatapatan ko ang pagiging niya sa akin. Pagiging obedience niya. Po? Kaya ngayong umaga, magpasalamat tayo sa Panginoon at nandirito siya na tatanggapin niya ang ating, i-share, ang ibabahagi natin sa Panginoon. Okay? Panginoon, sa iyong kapangyarihan at kabutihan, hinihiling namin na tanggapin mo ang aming mga tithes at love offering
sa pamamagitan ng aming pagbibigay, ibinubuhos po namin ang aming lubos na pagpapasalamat sa lahat ng pinagkaloob mo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name, Amen. Yeah. Magandang umaga po sa bawat isa. A few announcement po. So, next week po tayo ay may corporate prayer. Mag-umpisa po yun ng 9:30, corporate prayer po. So, usual po ito every first Sunday and of course our communion. Ang ating pong life group ay every first and third Sunday din po. So, next week din po yun. At ang youth fellowship po every second and fourth Sunday. So sa mga rin pong ito, let's all welcome one of our first-timer to join us, si Nelda Serit or Connie Serit po. Maaari po ba siyang tumayo? Ayun po. So, palakpakan po natin ito. Siya po yung inutuhan ni Sister Rose. Can we all pray for our guests or first-timer po this Sunday? Maaari po pa kayong tumayo sa lang po. Pasensya na po, alam po namin. Break lang po kayo. Pero we will pray for you shortly, quickly. Tayo po lahat, church, ay taas po natin kamay. Ipanalangin po. Panginoon Diyos, pinupuri ka namin patuloy sa umagang ito, sa araw na ito, at kami nagpapasalamat at nagagalak sapagkat kami nagtipon-tipon at nakasama rin po namin, Panginoon, ng isang kaibigan na inyong idinako sa bahay sa umagang ito. Panginoon, alam namin na may dahilan ka at iyon ay upang makarinig siya ng inyong salita, Panginoon, at makilala niya na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay at buhay na walang hanggan, Panginoon. Dadalangin namin na sa mga umagang ito, buksan niyo po ang kanyang puso as she hears your word, O God, at sa inyo niya matagpuan ang tunay na kapayapaan, na kagalakan, at kakontentuhan, Panginoon, ng satisfaction sa buhay na makikita lamang sa aming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Ito aming dalangin, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po sa Christ Center Life Church. And let's also be ready as we hear God's word delivered by Pastor Eric Senior. Amen. Sa pumapagpalang umaga sa bawat isa, ay mukhang wala pang lakas ha. Okay, purihin po muli natin ang ating Panginoon sa umagang ito, bagamat medyo makulimlim, no? Pakindat-kindat ang araw. So tuloy po natin ang pag-uusap patungkol po sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen. So pray muna po tayo para tuloy-tuloy na ho tayo. Dakilang Diyos sa aming Amang Banal. Napakagandang umaga, O Diyos, pinagpala mo ang araw na ito. Salamat sa buhay na kaloob mo po sa amin, sa lakas, O Diyos, at kalusugan, upang patuloy po kami makapaglingkod sa iyo, maalala, ipahayag ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, habang kami po ay nakikinig na iyong mga salita at manamnam po namin mabuti ito, O Diyos, upang patuloy po na makatugon sa aming pangangailangang espiritual. At ikaw lamang po ang siyang tangi naming kinikilala at tinataas sa aming pong kalagitnaan. Walang iba, Panginoon, at ang bawat isa kami po ang siyang maibaba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Yan. So, salamat po sa ating Panginoon. Ating pong itutuloy ang pag-uusap po patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Gusto po ba nating pag-usapan patuloy ang kabutihan ng ating Panginoon?
Hindi po ata kumbinsido Ayun. Alam po ninyo, minsan, no, yung iba, nag-i-enjoy na pag-uusapan yung buhay ng kapitbahay. No? Tuwang-tuwa. O yung iba naman, parehong napanood yung isang movie, paglabas, pagkukwentuhan pa rin, pinanood pareho. Kasi nagandahan sila, nagustuhan nila. No? Binabalikan nila yung pinanood nila. Alam po ninyo, ang pinakamaganda pong pag-usapan, lagi ay walang iba po yung kabutihan ng ating Panginoon. Samahan po ninyo ako na maglakbay pabalik. Ayan. Pabalik ho upang gunitain po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. So, napakasarap ho. Kahit ito ay nagdaan na sa ating buhay, napakasarap pa rin ho kapag ito ay binalikan natin at binulay-bulay. Makikita natin na kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa ating buhay, lalo sa isang sitwasyon. Sa umaga pong ito, meron po tayong pag-uusapan na dalawang lingkod po ng ating Panginoon na kung paano po naging mabuti ang Diyos sa kanila sa kabila po na kung titingnan ho natin, no? Tutuusin po, bawat isa sa atin hindi ho natin deserve ang kabutihan ng Panginoon no? Hindi ho tayo karapat-dapat Pero sa kabila po noon, makita ho natin talagang ang Diyos ho ay mabuti. No? Isang lingkod ng Panginoon sa lumang tipan at isang lingkod ng Panginoon sa bagong tipan po ang pag-uusapan natin. Ang sabi po doon sa Psalm 118 verse 17, ang sabi ho doon, aking sinasabing hindi mamamatay, ako'y mabubuhay. Ang mga gawa ni Yahweh, taos puso sa aking buhay, ay aking isasalaysay. Napakaganda ho ng sinabi ng talatang yaon, no? So, sa umaga po ito, basahin lang po natin sandali itong sinasabi po sa Psalm 116. Nung mabasa ko ito, actually, kahapon nabasa ko rin ito. Nabasa ko na nung nakaraan, mga araw o taon. Nakita ko dito, abang binabasa ko maigi, nakita ko yung nangyari sa aking buhay. Parang naakba kung paano nakita ko ang Diyos na yung kabutihan niya. Na-share ko na ho dito, na maikli dito yung nangyaring yun sa akin So basahin ho natin, ito ay pagpupuri sa taong naligtas sa kamatayan. Ang sabi ho dito sa verse 1, mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Ayan. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Verse 2, ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Verse 3, ito ho sa verse 3 dito natawag ang napukaw ang aking puso. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. For sa ganong kalagayan, si Yahweh ang tinawag ko at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. 5, mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos, tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. 6, si Yahweh ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo, noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. 7, manalig ka, o puso ko sa Diyos. Sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabutit, di marunong magpabaya. 8, ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo at luha ko ay pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig o daigdig nitong buhay. Ayan. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig, bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako ay takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan.
Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa tuwin ang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ni Yahweh, kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay, ang anumang pangako ko sa iyo ay binitiwan. Purihin si Yahweh. Yan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang pagkabasa sa kanyang mga salita. Sabi ko nga kanina, naalala ko muli, sabi ko nagbalik tanaw po ako pabalik sa nangyari po sa aking buhay upang alalahanin ang kabutihan ng Panginoon. Masasabi ko nga pong itong nabasa ho natin dito sa verse 3 at saka sa verse 8 po patungkol sa kamatayan. Marami ayaw pagkamatayan ng na pag-uusapan, ayaw po dito no? Naalala ko po kasi noon, actually, bahagi po ito sa bandang huli, nais ko lang po nga isingit. Sabi ko nga palagi, kung hindi ho sa kabutihan ng Panginoon, marahil wala na nga ho ako. Dahil sa nangyari dumaan sa aking buhay, yung unang nangyari sa akin, actually, sunod-sunod po ito yung pinakahuling nangyari po sa amin, yung bago at after na makasal po kami ni Sister Chris. Naisip ko nga noon, sabi ko, di pa man kami nakakasal, parang mababalo na yata sa kanya. Hindi ho niya alam nangyari. Yun nga ho, yung unang nangyari po sa akin, yung nung nabagok ang aking ulo sa basketball na wala ng balanse, yan ho naman hid mula ulo, lumakad ho sa katawang ko. Kaya nakwento ko na ho sa inyo, yung dalawang nabasa ko sa dyaryo, referee sa basketball at Sampare, nabagok din ho sila, namatay, sabi ho doon. So nagdulot po sa akin ng takot yun. Susunod, mangyayari sa akin yon. So, purihin po ang Panginoong Diyos, 1995 po yun. Binilang ko ilang taon na ho. So, purihin ang Panginoong, buhay pa rin po tayo. So, pag ganun ho, ang Diyos po ay meron pang plano sa ating pong buhay. No? At yung pangalawa nga po, yun, dahil nga ho sa, alin ba yung pangalawa dito o pangatlo? Ayun, tama. Ano po, dahil po sa pagod, puyat, kulang ng pagkain dahil sa trabaho, dahil nga po allowance, bumigay po ang likod ko noon. So, sa nagduwal po ang dugo. Sa panahon pong yun, talagang taghirap, ika nga. Madalang lang hong makasaya o makasayad ng ang aming palad po noon bilang mga manggagawa, kaya nga allowance Salamat sa ating Panginoon, talagang si Lord, alam po niya ang sitwasyon ng bawat sa atin. May pinadala po siyang uwak. Yan. Uwak po, na tumulong talaga sa akin dahil hindi ko kayang ipagamot yung sarili ko Dahil nga walang pambayad walang pambili ng gamot. Kaya si Lord nagpadala ng uwak. Mamayang uwak na yon, makikita natin. At pangatlo, yun nga ho, bago nga ho kami ikasal ni Sir Chris noon, na-food poison po ako. Sa lahat kami pong kumain, yung mga family po niya, siyempre dumating sila, kakasal kami. Kumain po kami. Tayong ako lamang ho. Namula po ako, yung labi ko.
So, yun po ang nangyari sa akin po. Kaya pag binulay-bulay po ko yun, Lord, salamat. Alam po nyo, may salita po akong, ito personal kong salitang papuri sa ating Panginoon bilang pasasalamat. Lagi ko itong sinasabi pag inaalala ko po yung kabutihan ng ating Panginoon. Sabi ko kay Lord, Lord, grabe ka, tindi mo, iba ka. Yun know, yung salitang yun lagi kong sinasabi sa ating Panginoon. Kaya nga ho sa umagang ito, nais ko pong tingnan natin yung buhay ng dalawang likod ng ating Panginoon na ito, kung paano naging mabuti sa kanila. No? Unang-una po, dito tayo sa Lumang Tipan muna, at habang pinapakinggan ho natin itong buhay ng mga lingkod ng ating Panginoon ito, pwede ho natin tingnan din ang ating buhay, no? Para makita ho natin kung paano o gaano naging kabuti ang Panginoon sa ating pong buhay. No? Tingnan po natin ngayon ang kalagayan natin. So, balikan po natin nung tayo po ay mula nung tawagin tayo ng ating Panginoon, then at yung mga panahon na dumaan sa atin, magpahanggang ngayon po. No? So, una po, ang kabutihan po ng Diyos sa kanyang lingkod na si Haring David. Ito pong mga talatang ito po na ating pong nabasa sa salita ng ating Panginoon. Ito rin po yung talagang pag ninamnam ho natin ito, masasalamin din ho natin ang ating sarili. No? So una po, tignan natin, una, nung bagong tawagin siya ng ating Panginoon, siya ho ay isang pastol. Pastol ng mga tupa. No? So, tignan muna ho natin yung background at personal qualities ni Haring David. Bago ho natin tignan yung kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Doon po sa 1 Samuel, yan pala yan. So, mababasa na ho natin. Chapter 16, verse 11. Ayan, verse 12, verse 18. Sabi ho doon. So, tignan muna ho natin, kilalanin si David, kung sino ho siya. Sabi ho sa verse 11, siya yung pinakabata, bunso, sa 8 anak po ni Jesse. Pinakabata, bunso, no? Siya po ang pastol ng mga tupa. Ayan, yung mga makisig siyang binatilyo. Ang sabi, malusog, nangungusap ang mga mata. Binabasa ko po itong nangungusap ang mga mata. Paano kaya yung nangungusap ang mga mata? Iba makuha ka sa tingin? Ganun ba yun? Ibig sabihin, kapag tiningnan mo yung sa mata si David, bawat tingin niya, mayroong ibig sabihin. No? Marahil ganun po ang sinasabi na nangungusap ang kanyang mga mata. No? May iba't ibang, di ba, minsan makuha ka sa tingin. Ganun, no? Di ba, sa mga lalo na yung mga nanay, pag tiningnan yung anak, may ibig sabihin yung bawat tingin, di ho ba? So, nangungusap ang kanyang mga mata, sabi ho doon. Magaling tumugtog ng instrumento, no? Matapang na mandirigma. Matapang na mandirigma, hindi ho yung siya ay lumaban na sa mga sa labanan. Ang tinutukoy po dito, yung kanya pong dinidigma, yung pong mga hayop na sumisila sa kanyang mga pinapastulang tupa, mga leon, oso, mababangis, no? Yan po ang kanyang dinidigma. Sabi, mahusay siyang magsalita, magandang lalaki. Ayan. Walang umamin dun, Then, sumunod, sumasa kanya ang spirito ni Yahweh. Yan ang matindi. So, yun po si David, nakita natin. So, paano nakikita natin kung sino din po tayo dati. Yung background po natin, may kanya-kanya tayong mga background sa buhay, maganda, pangit, So then, dumako po tayo sa number 2. Ito ho, makikita natin dito yung kabutihan ng Diyos kay Haring David. Ito nga ho yung sinasabi natin na nung mabasa ho natin ito. So 2 Samuel 7, chapter 7, verse 18, sabi ni David, ayan, sabi niya, sino ako, Yahweh? Sino nga ba si David? Ang tinutukoy po dito ni David na sino ako, hindi ho tumutukoy doon sa binasa nating background niya, Kumbaga, tinitingnan ho dito ni David yung kanyang sarili na sa kabila na yung sino ba ako? Kumbaga, sino ba tayo? Ganun .
Sabi nga doon sa Psalm 8:4, sabi doon, sino ba ang tao upang iyong alalahanin? Ay sino nga ba siya, sukat mong kalingain? No? Sino nga ba ang tao? No? Doon pala makita natin yung malasakit ng ating Panginoon. Sino nga ba ang tao upang kanyang alalahanin at kalingain? No? Ano bang nagawa natin para sa Diyos? Para tayo ay kalugdan at kalingain ng ganon. Sabi doon sa Psalm 8:4. At yun ang sabi ni David, sino ako, Yahweh? No? At ano ang aking sambahayan? Yung pamilya ho niya. Upang ipagmalasakit ng ganito. Yan, no? Sa tingin ni David, tiningnan niya ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon kung gaano siya kaliit. Binulay ni David yung ginawa ng Diyos sa kanya na yung ginawa ng Diyos sa kanya hindi marapat na mangyari kay David. Kaya sabi niya, sino ako, Yahweh? Kaya dami naman po pwedeng kung titignan ho natin, no? Parang sa atin, no? Mayroon namang mas higit pa dapat doon sa nararapat na sana sa atin, doon maibigay o gawin ng Panginoon, pero bakit sa atin, sa iyo, ginawa ng ating Panginoon? Then, tuloy natin sa 2 Samuel chapter 7, verse 19, ang sabi, eto yun. Ito ho, nung binulay-bulay kong mabuti ito sinabi ni David na ito, na maaaring maliit na bagay lamang ito sa iyong paningin, sabi niya sa Diyos, subalit napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko at hinaharap. Ang sinasabi ho dyan ni David, yung magandang kalagayan ng kanyang sambahayan sa hinaharap na gagawin ng Diyos. Sabi doon, maaring maliit na bagay lamang ito sa iyong paningin. Nung inuulit-ulit ko ito, ano bang ibig sabihin dito ni David? No? Ang ilustrasyon po na sumagi sa aking isipan, eto, maaring matanong din ho niya, maaring maliit na bagay lamang ito sa iyong paningin. Ang tinitukoy po doon, yung Diyos. No, meron siyang ginawa. Para kay David, yung ginawa ng Diyos, para sa Diyos, maliit lang yon. Paano yun? Pero sabi niya, para sa amin, ang sabi, subalit napakalaki nito sa amin. Ganito po yun. Ito yung ilustrasyon na sumagi po sa atin. Halimbawa po, sa isang mayaman, sabihin natin milyonaryo. No, milyonaryo na lang, huwag ng bilyonaryo. Ang 1,000, kung titingnan doon sa kanyang yaman, maliit na bagay lang ho yun, di ho ba? Para sa isang mayaman, yung 1,000, maliit na bagay lang ho yan. Kung gastusin lang yun, o kahit mawalan siya, hindi niya gaanong masakit sa kanya kasi maliit na bagay lang yun eh. Pero kung ang 1,000 yaon, ibibigay mo doon sa mahirap na hindi sanay makahawak ng 1,000, napakalaking bagay nun para sa kanya. Kuha ho niyo yan. Yan ang ibig sabihin nun. Yung para sa Diyos, dahil ang Diyos ay napakalaki, kung ititignan ho natin yung ginawa niya kay David, sa Diyos, sabi ni David, maliit na bagay lang yun kung ituring. Pero kung titignan ni David, para sa kanila, yung ginawa ng Diyos, napakalaking bagay. Ganun ho. Dahil marahil yung hindi niya inaasahan yung gagawin ng Panginoon sa kanya at kanyang buong sambayanan. So tuloy po natin sa pangatlo. Ayan ho. 2 Samuel 7:22. Napakadakila ninyo, Yahweh, wala pa kaming nabalitaang Diyos na tulad mo. Ganon purihin ni David ang Panginoon. No? Dahil nakikita niya ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya doon sa Psalm 103, alam mo natin yun, no? Sabi niya, purihin mo kaluluwa ko ang Panginoong Diyos. Purihin mo siya sa tuwina, huwag mong kalilimutan ang kanyang kabutihan, ang sabi.
So ituloy ho natin. Ito makikita na ho natin. Unti-unti. Sa pang-apat, no? Sa unang Kronika, chapter 17, verse 16 hanggang 17. Ayan, ito yon. Dito na binanggit ni David. Yung sinabi niya doon sa kanina sa 2 Samuel 7:19, yung maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, pero sa amin napakalaki. Ito yon. Ako at ang aking sambahayan ay di karapat-dapat sa kabutihang ginawa mo sa amin. Nakikita ni David yung ginawa ng Diyos na mabuti sa kanya, sa kanyang sambayanan, hindi sila karapat-dapat. Nakita ni David no, kung gaano siya kaliit sa harapan ng ating Panginoon. Kumbaga kung titingnan natin parang walang kwenta si David para gawan siya ng kabutihan ng ganoon, kalaki ng ating Panginoon. Ganon din po sa bawat sa atin. No? Sa makita natin, ito ginawa ng Panginoon ito sa aking buhay. Tapos titignan na natin ang ating sarili. Makita natin, hindi tayo marapat . Sabi ko kung susukatin at titimbangin ang ating sarili, masusumpungan po tayong kulang . Sa verse 17 sabi, ang kabutihang ito patuloy mong dinaragdagan. So, ibig sabihin, tama doon sa Psalm 23, yung huling surely goodness, have mercy shall follow me all the day of my life, sabi. No? Dinaragdagan ng Panginoon. Sabi doon, no? Yung inumpisahan niya kay David, dinaragdagan niya at tatapusin. At ngayon, may pangako ka pa sa aking sambahayan. Ayan. Ibinilang mo na ako na maging dakilang lalaki. Mula pa sa pastol, munting pastol ng mga tupa, dinakila siya ng ating Panginoon. Bakit ho kaya? Dahil ba si David, tiningnan ng Panginoon yung kanyang mga kwalifikasyon, yun ang pinagbasehan ng ating Panginoon, para gawan siya ng Diyos ng kabutihan ng ganong kalaki, ng pabor ng ganong kalaki. Sa Acts chapter 13 verse 22, ito ho, ito ho, ang Diyos na rin ho nagpapatotoo, hindi ibang tao ang nagpapatotoo po dito, kundi ang Diyos po ang nagpapatotoo dito, ang sabi doon. At ganito ang patotoo ng Diyos. Dito po hinango, no? Yung lagi natin binabanggit. So basahin muna ho natin sa Tagalog. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya, si David po. No? Nung sabi doon, mula nang alisin ng Diyos si King Saul, dahil sumuway siya, at ito ipinalit niya si Haring David. Kaya sabi doon na ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya kay David. Sabi, natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking kaluglugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Doon po hinango yung sabi sa banyagang salita, ang sabi doon, God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man, sabi ho doon, after my own heart, sabi ng Diyos. So, ang Diyos ho nagsasabi doon. Doon ho hinango yun, a man after God's own heart. Si Haring David. Makita ho natin, no? Bakit si David? Bakit hindi kung titingnan ho natin sa sukatan ng tao, may nakahihigit kay David yung mga kapatid niya, si Eliab, yung 7 pa niyang mga kapatid, sila ay mga veteranong mandirigma. Pero si David, sabi,
nung isa-isa ngang tinawag yung mga kapatid niya, mula kay Eliab, isa-isa. Hindi yan, huwag mong tignan ang kanyang kakisigan. Ano? Ang tinitingnan ng tao, ang basihan ng tao, yung panlabas, yung pamantayan, yung panlabas. No? Pero hindi. Akong pamantayan ko, puso, ang sabi ng ating Panginoon. Isa-isa. Wala sa kanilang 7 na kapatid ni David. Ang sabi doon, wala ka na bang ibang anak? Meron pa. Yung pinakabata, yung nagpapastol, sabi. Patawag mo, hindi tayo maghahandog hanggat wala siya. Doon, makita pa lang dumarating, ayun, natiyak na, ito yung hinirang ng Diyos. Sa kabila po noon, masakit pa ho dito, ano pa rin hindi pa rin matanggap minamaliit pa rin ho si King David No? Nung misang inutusan siya ng kanilang ama na puntahan sila, bisitahin, kumustahin, nakita ng kanilang kapatid si Eliab, anong ginagawa mo dito? Sabi, di ka na ba nagkakasya o nasisiyahan sa pagpapastol at narito ka upang manood na digmaan? Sabi ng kanyang kapatid. Ano bang ginawa kong masama? Sabi. Umalis siya. Narinig niya yung sinabi ni King Saul na naghahanap siya na makagagapi kay Goliath. Lahat sila takot Boses pa lang, sabi ni Goliath, nanginginig na sila sa takot. Walang maglakas loob. Mga veterano mandirigma. Ito, si David. Ako po ang lalaban. Sabi, sapagkat ang inahamak niya ang hukbo ng Diyos. Maging si Saul, King Saul, hindi siya makapaniwala may gatas ka pa sa labi, ang sabi. No? Hindi mo kaya yan. Siya'y batikang mandirigma. Sabi ni David, ako po ang lalaban dyan. Marami na po akong napatay ng mga lion o leon at oso. Kapag sinisila nila ang isa sa mga tupa ko, inaagaw ko ito, sabi niya, at hinahawakan. Ini-imagine ko nung mabasa ko na hinahawakan ko sa bibig, ang sabi, at pinapatay. Talagang tapang ni David, hahawakan niya yung leon at oso, at marami siyang napatay, ang sabi doon. O sige, kung bahala, sabi ni King Saul. O suot mo itong aking mga kasuot at padigma, sabi ni King Saul. Sinuot nga niya, kaya lang hindi niya maihakbang sa bigat. Hinubad niya. Taingan niya yung kanyang tirador. So yun po si David, no? Hinamak siya, hindi ayos siyang paniwalaan. Actually, kung titignan ho natin doon, hindi sa sarili ni David kaya niya nagapi si Goliath. Dahil siya mismo sinabi niya lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Hindi sa kanyang galing. Hindi sa kanyang bihasa sa sling. Kundi sa pangalan ni Yahweh ang sabi. Sinamahan siya ng Diyos. Ayun, tomba si David. Si Goliath. Yan, si Goliath. Isang tira lang ni David. Kapag kasama natin si Lord, sabi nga sa Romans, kung ang Diyos ang kasama natin, sino ang ating makakalaban sa atin. Amen. So, yun po, doon hinango po yung ama na after God's own heart. Ayun. He will do everything I want Him to do. So, gagawin ho niya lahat ng gusto niyang ipagawa sa Kanya. Ibig sabihin, susunod siya. Buhay man niya ang kanyang ang kapalit. Ito, nabanggit ko na ho nung nakaraan, yung sa Psalm 37:25. Ito nga yung sinabi ko noon na mula nung siya ay tawagin ng Panginoon sa kanya pagiging pastol hanggang siya ay matanda na, binalikan ho ni David yaon. Yung sabihin niya, matanda na niya mula pagkabata. Sa buong buhay niya, yon, wala siyang nabalitaan o walang nabalita na ang Diyos ay nagpabaya sa tapat sa Kanya. O yung anak man niya ay naging hampas lupa o namalimos.
So yan po yung una si King David. Ano ho? Okay. Kung paano naging mabuti ang Diyos sa kanya. Nawa po wag nating makaligtaan yung binanggit dito ni David na yung kanina, yung sa 2 Samuel 7:19, yung tiningnan ni David, yung ginawa ng Diyos na sa tingin niya maliit lang para na ginawa ng Diyos, pero sa tingin ni David, napakalaki. Pero para sa Diyos, ang maliit lang yon. So, at yung sa 2 Chronicles chapter 17 and verse 16, no, yung sabi niya, ako at ang aking pamilya, hindi karapat-dapat sa kabutihang ginawa mo sa amin. Hindi niya deserve. Yung sinabi nga na, sino ba ako para, ito Lord, gawin mo ito sa akin. Ipagkaloob mo ito sa akin. No? At gawin siyang hari. At pangalawa ho, na lingkod ng ating Panginoon, paano siya naging mabuti. Ito ho yung tinawag na numero 1 taga-usig sa Bagong Tipan. Alam na, mayroon na ho tayong ideya kung sino to, no? Si Saul po. O si Pablo, nung siya ay makakilala na sa ating Panginoon. So, tignan ho natin ang kabutihan ng Diyos kay Saul o kay Apostol Pablo. No? So, bago po yan, tignan muna ho natin para makita nga ho natin yung kabutihan ng Panginoon. Katulad nangyari kay David. No? Tinignan natin si David before, and after. So, nakita natin yung kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. At ngayon din ho, titingnan ho natin yung before and after sa buhay po ni Saul o Pablo nang makita ho natin yung kabutihan ng ating Panginoon. So, una ho, ayan. Sa Galatians chapter 1 verse 13 hanggang 14, ayan ho, no? Siya ho'y kaanib ng isang relihiyon ng mga Hudyo, mga Pariseo, sabi ho doon. Meron siyang kinaanibang relihiyon, paniniwalang pananampalataya. Then, masugid at malaki ang malasakit niya sa relihiyon na iyon na kinaaniban niya at kaugalian nila ng kanyang mga ninuno. Yung mga pinamana sa kanila, nakagisnan, nakamulatan, ano? Kaya yung iba, yung katwiran nila, ito ang namulatan ko, dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Masyado silang nanghahawak, makapit sa paghahawak nila sa kanilang nakamulatan. Parang ganun din ho tayo dati, di ho ba? Halos hindi natin mabitabitawan yung mga nakamulatan natin, na namana natin sa ating mga ninuno. No? Ganun ho si Pablo. Ayan. Filipos 3:4. Then sabi pa po niya, siya ay tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Then, Pariseo siya kung pag-uusapan sa pagsunod sa kautusan. Walang maipipinta sa kanya, sabi ho sa susunod na talata. No? Pagdating sa pagsunod sa kautusan, sabi ho, Pariseo siya at wala hong maisusumbat. Ayan. No? Kung sa pagiging matuwid. Kumbaga, noon, hindi pa ho siya si Pablo, yung pagiging matuwid niya, nakadepende sa pagsunod sa kautusan. Sa akala mo naman talagang nasusunod niya perpekto sa kanyang buhay. Ganon ho, pagsunod. Doon nananangan. Ganon din ang marami ho sa atin dati. O yung maging mga sumusubaybay sa ngayon. No? Akala nila, porket sa pagsusuot nila ng mga religious na damit, o anumang mga sinasabit sa kanilang katawan, sila ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. No? Yung labas-masok sa simbahan, no? Kala nila, nagiging matuwid sila sa harapan ng Diyos. Yung may posisyon sa simbahan, nakalunod, paglabas, makikita mo, sabi nga, umuusok ang bibig. No? Sa bahay, maririnig mo, yung buka ng bibig ay hindi magaling. Naalala ko naman yung napaka-religyoso ko noon eh.
Bumili pa ako nung yung polo shirt na kulay, ano ba yan? Maroon, Nazareno. Ayun. Kasi feeling ko noon, banal malapit sa Diyos Tapos yung mga sumasalubong sa'yo sa simbahan na sasabitan ka ng gano'n na maliit na rebolto dito sa damit. No? Feeling ko noon pag gano'n, no? Yun kasi paniwala, nakagisnan natin No? Kaya lang, nakalulungkot pagkatapos noon, pagkatapos kay Kristo sa simbahan, kay Kristo sa sabungan ako. So, ganun ang buhay, naging buhay ng natin. At maging marahil yung iba. Ganun, no? Kalaan lang, kung nakapagsimba na sa umaga o anumang oras yaon, okay na yon. Pwede nang gumawa uli ng gustong gawin. Yan ang katwiran ko kasi noon Tapos na ang obligasyon ko sa Diyos, gagawin ko naman ngayon sa hapon yung gusto ko. Mali ho pala yon. Yon yung sinasabi. No? Masugid. Walang maipipintas. Relyoso si Apostol, si Saul. Saul muna siya dyan. Ngayon, di ho ba, makikita natin nga, dinidepende sa pananamit yung pagiging relyoso ho nila yung pagiging malapit nila sa Diyos. Dinadaan sa damit. Pero hindi ho yun. No? Ayan, tignan na lang ho natin si Pablo. Sabi nga, kung titignan natin, sabi nga, sa pagsunod sa kautusan, nakahihigit ako sa makasing edad ko, ang sabi ho niya Ibig sabihin, nangingibabaw ho siya. No? Sa panahon natin ngayon, dadalhin natin number 1 ho siya. Then saan na ba tayo? 5 ba yan? F, 5 dito sa akin. Ayan. 6 na tayo. Ayan. Ayun, sabi niya, ito yung pinakahuling kung sino ho siya. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 15 na sabi, ako ang pinakamasama sa lahat. Kung paano siya ang nangunguna sa pagsunod sa kanilang, siya ang number 1, religyoso, deboto, ano pa bang, yakap-yakap sa kanang reliyon. Kung nangunguna siya naman ang pinakamasama pala, sabi ho niya. Bakit ho kaya sinabi niya, siya ang pinakamasama sa lahat? Kasi ho, sabi niya, sinikap niyang wasakin yung iglesia ng Panginoon. Yung usigin, dakpin yung mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa susunod na ho yan, yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, makikita ho natin kung paano ho siya mula kay pagiging Saul ay naging Pablo po siya. Mula sa matinding deboto, dekandado, sarado ni Pablo o ni Saul ay nakalagan ho siya, nakalaya. So, sabi niya, ako pinakamasama sa lahat, yun nga ho. Humingi siya ng kasulatan o sa ating panahon ngayon, yung arrest warrant o warrant of arrest. Para mayroon siyang katibayan, di ba ngayon, hindi ka basta-basta kini-question yung mga nanguhuli. Pulis ka man, kahit na pulis ka, hindi ka basta-basta pumunta sa isang bahay at uhulihin mo yung subject mo. Hanapan ka o kailangan may pakita kang warrant of arrest. Ganun ho si Pablo, humingi siya. At iyon nga ho, ginagalugad ho niya yung mga lugar upang makakita siya ng mga Kristiyano at yun ho, pinahuli niya, pinakukulong. At sabi pa nga ho doon sa Book of Acts, isa siya sa mga pumatay kay Esteban. Kaisa po siya doon. So, pangalawa ho, ito, tignan ho natin kabutihan ng Diyos kay Saul. Ayun. Tuloy ho natin yung kanina, yung 15. Patapos niya sabihin niya na siya pinakamasama sa lahat, subalit kinahabagan ako ng Diyos. Kelunusane po.
ng Ginoo. Pag sinabing kinahabagan ng kilinusan, hindi nga siya karapat-dapat eh. Then pangalawa, ito ho, sa Acts, Gawa 22, 6 hanggang 16, nagpatotoo po si Pablo kung paano siya sumampalataya. Kung mababasa ho natin yon. Babasahin po ninyo sa inyong tahanan, sa inyong mga bahay, iyon po mga talatang yaan. Namnamin ho ninyo, makikita ho ninyo kung paano kung paano noon dati si Pablo, deboto siya sa kanilang reliyon. Dito makikita natin ngayon, nung siya naging Pablo na, naging Kristiyano na, kung paano siya talaga naging dedikado at deboto sa ating Panginoon. Sabi nga, saan ba yung naipasa ko kay Brother Bob yun eh, na sinabi niya, walang halaga sa akin ang aking buhay, ang sabi niya, may pahayag ko lang ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Alam naman ho natin si Pablo, mula na siya maging Kristiyano, katakot-takot ho ang nangyari ho sa kanya. Yung ginagawa niya dati sa mga Kristiyano, sa kanya ho ngayon nangyayari. Noon. Ilang beses siya nabilanggo, tinangkang patayin, pero inililigtas ho siya ng ating Panginoon. Kasi nga, may plano ang Panginoon. Hindi pa tapos. So nagpatotoo po siya kung paano siya sumampalataya. Kung balikan ho natin yung sa Acts chapter 9, no? At doon po sa Acts 26, 12, verse 12 hanggang 18, ito, nagpatotoo uli siya, rin siya kay Haring Agripa. Hinarap po kasi siya. Talagang hinahanapan po siya talaga ng dahilan, ng butas, para may dahilan sila na maipapatay si Pablo. Parang gano'n ang nangyari sa ating Panginoon Kristo eh. No? Hinahanapan siya pilit ng butas, hindi siya tinatantanan. Kahit saan siya pumunta, may nakasunod ho sa kanya na mga mata para magbantay pag may nakita silang pwedeng laban sa ating Panginoon, at yon ang ipaparatang sa kanya. Parang gano'n din ho ang nangyari kay Pablo noon. Hinahanapan siya ng dahilan upang siya mapapatay, ang sabi doon, no? So, ikinuwento po niya kung paano siya nakakilala sa ating Panginoon habang siya kasalukuyang maghahanap ng mga Kristiyanong sumasampalataya. Ayun, kinatagpo siya ng Panginoon doon sa Damascus, sa daan Damascus po. No? May lumitaw na nakasisilaw, ang sabi doon, na higit pa sa liwanag ng araw. Nasilaw ho siya, nahulog sa kabayo at nabulag, ang sabi ho doon. At yan po ang simula ng kanyang pagkakilala sa ating Panginoon. Minsan kapag ang isang tao matigas ang puso, iba ang kaparaanan din ng Panginoon eh. No? Kung paano niya katatagpuin ang isang tao. Kapag matigas ang isang tao, sabi nga, martilyo ang gagamitin ng Panginoon eh, para lumambot ho tayo. Yan si Pablo. Kita ho natin yung kanyang background. Kaya gano'n ang ginawa ng ating Panginoon eh, sa kanya. May iba-ibang, depende nga ho sa kalagayan ng puso ng isang tao sa harapan ng Panginoon. Pag kinakausap ka ng Panginoon, nagmamatigas ka lalo, tumataas yung pagtatagpo sa'yo ng Panginoon na gagamitin na paraan. Tingnan nyo, isang halimbawa na lang, si Sakeo. Si Sakeo, kita naman ninyo, siya ay maniningil lang buwis, sabi, nangungurakot, magnanakaw din, pero nung marinig niya ang ating Panginoon, hindi na niya pinagmatigas pa ang kanyang puso eh. No? Narinig niya, naantig ang kanyang puso, nung marinig niya, nangangaral ng ating Panginoon, nagkaroon siya na mismo ang kusa na naghanap sa ating Panginoon, lumapit. No? Kahit na siya may mga sagabal. Alam mo natin kwentong yun, di ho ba? Sa bandang huli, ang sabi ng Panginoon, baba ka dyan. Sabi, tutuloy ako sa iyong bahay. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Lahi din ni Abraham ang taong ito. Dumating ang kaligtasan sa bahay na to. So
So, iba ang pagpapanagpo ng Diyos kay kay Sakeo. Dahil nga yung puso sa puso eh. Kaya nga tama sabi ka ng binasa natin, si Lord tumitingin sa puso eh. Pag matigas ang puso natin, matigas din paraan ang gagamitin ng Panginoon. Di ba may kasabihan tayo, matanda, pag di ka makuha sa santong paspasan, sa santong dasalan, saan ka kukunin? Ayun, ganun eh. Ibig sabihin, pag matigas ang ulo mo, pag matigas ang puso mo, matigas din ang itatapat sa iyo para lumambot, ganun. Pero pag sinabi ng ganyan at tinanggap mo na, kinilala mo na mali, ay di na natin mararanasan pa yung matigas na pamukpok. So, naman po naintindihan po natin dito, So, yun po ang nangyari kay Pablo, no? So, nagpatotoo po siya kung paano siya nakakilala. So, pagharap niya kay Haring Agripa, yun din po, inuulit po niya kung paano siya nakakilala sa ating Panginoon. Na pinangangaral niya ng ating Panginoon Jesucristo na namatay at muling nabuhay. Kasi maraming hindi naniniwala, no, na ang ating Panginoon Jesucristo muling nabuhay. Yun po kasi pinapangaral ni Pablo eh. Na kinokontra naman ng mga kumakalaban sa kanya yung pangangaral ni Pablo, na pinangangaral ni Pablo na si Jesus ay muling nabuhay, at ito naman pong kumokontra yung mga Saduseo, hindi sila naniniwala. Kaya gusto nila mawala si Pablo. Then pagdating sa Acts 26:19 hanggang 32, ito naman matapos siya magpatotoo kung paano siya sumampalataya, pinatotohanan naman po niya kung paano siya naglingkod, yung kanyang paglilingkod. Kinuwento niya, sinalaysay niya. Mula siya makakilala sa ating Panginoon. Andun nga siya natuklaw ng ahas, pero hindi siya, walang nangyari sa kanya. No, ilang beses na nalubog yung sinasakyan niyang barko. So, yun po ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa dalawang lingkod niyang ito. Actually, dalawa lang yan. Yan lang ang napili lang natin na pag-uusapan po sa umagang ito. At actually, marami buong Biblia mga lingkod ng ating Panginoon, mababasa natin, naging mabuti nalasap nila, naranasan nila ang kabutihan ng Diyos. Mula kung titignan natin kung sino sila, kung anong buhay nila, kung susukatin natin ito na lang, si Abraham na lang. Siya ang tinawag ng ama ng pananampalataya. Katakot-takot na pangako ng Diyos sa kanya. Pero bakit andun pa rin na pinaranas ng Panginoon ang kabutihan niya? Sino ba si Abraham? Nabasa na ba ninyo si Abraham nagsinungaling? Nagsinungaling si Abraham. Pero hindi yun tiningnan ng Panginoon para yung kabutihan niya, hindi niya iparanas kay Abraham Marami maging sa buhay po ng bawat sa atin ngayon. Mabuti ang Diyos Mabalikan ko lang yung buhay, nabanggit ko noon, yung August 14, 1989. So, before po yon, so makita pala natin dito na mabuti ang Diyos kay Haring David at kay Apostol Pablo, hindi po dahil sa kanilang credential, qualification, achievements, or personal qualities at background. Hindi po yon ang dahilan kung bakit ang Diyos ay mabuti sa kanilang dalawa. So, yun po, tuloy po tayo sa August 14. Yan nga ang sabi ko mga kapanganakan ng aking sa pamilya ng Diyos. Nung ako po itawagin ating Panginoon, hapong-hapo po ako noon, pagod na pagod. Hindi dahil sa ako may ginawa ng trabaho, kundi yung hapong sinasabi na wala ka pa mang ginagawa, pagod ka na. At naupo po ako sa isang upuan, sabi ko kay Lord, ayoko na, pagod na ako.
suko na ako, sabi ko. So naalala ko noon, yung nakikinig na ako noon may radio station pa po dito, may nagpo-program na gospel. So naalala ko po, yung nag-i-invite lagi, pag narinig po yun, pag patapos na siya, nag-i-invite po siya na dumalo dito sa may gawain. Sinubukan ko ho. Pagdating ho nung linggo, nag-base po ako, ayun, mula sa Minalin, dito sa Sindalan. So, mula po noon, yung unang Sunday, hindi na ho naputol yun. Tuwing Sunday ho, nag-a-attend na ho tayo noon. Nakita na ho ko na lang ang sarili, kada linggo, dumadalo ho tayo, sumasamba. At then, pagdating ho sa midweek noon, mayroon din hong midweek noon, nag-a-attend din ho ako noon, yung midweek Bible study, tsaka yung may free gospel film po noon, libre, at may pakain pa. Hindi ko po alintana o napapansin noon, kahit gabi na ho, ginagabi ako, wala ho sa akin bali kasi andun nga ho yung pagkauhaw ho natin sa ating Panginoon Ang nagiging problema ko lang ho noon, yung pag-uwi, paggabi. Kasi ho, yung sakayan ho sa amin, doon sa pagbaba ng Baluyot na tulay, hanggang 7 o'clock lang ho. Natatapos dito gabing-gabi na. Yan ang nagiging problema ko. So, binabalikan ko po yan, talagang napakasarap pong balikan. Sasakay na lang ho ako, yung mga pag San Matias, 24 hours po yung pag San Matias, mula sa bayan ng San Fernando hanggang San Matias ho, doon sa simbahan. Doon po ako bababa. Ang gagawin po doon, mag-aabang na lang ho ako ng mga may sasakyang kakilala na papunta sa Minalin. Sa kabutihan po ng ating Panginoon, at hindi naman ho tayo nabigo. At mayroon pa yung nakikisakay ho tayo. So, yun po ang naging buhay natin. At then, simula noon yun, nag-serve na ho tayo kay Lord, sumasama sa mga outreach, sa mga Bible studies, sumasama-sama sa radio, pinagbabasa po ng sitas muna, hanggang sa nasanay. Ayan, binigyan na ho tayo, hanggang sa nasanay, binigyan ho tayo ng isang slot, programa, ayun ho. Then, nakapag-trabaho din ho tayo noon, nag-a-assist po, nag-spinner, nag-a-assist sa mga program po noon. At doon ko po nakilala ang ating pastor noon, si Pastor Chito. Nagbukas po kasi noon ng free gospel program. At isa po ang ating Pastor Chito na nakakuha ng oras. At ako ho ang nag-a-assist sa kanila noon. So, doon ko po siya nakilala. Then, sa paglabas-labas ho naman natin, ito ho, wala ho tayong pinipiling tao meron po kaming inampun noon na taong grasa, napulot namin. So dinala namin sa pastoral house, yung isa naming kamanggagawa, ginupit ang buhok, inayos, pinaliguan. So yun po naging, para malibang ho siya, sinasama ko ho siya pag nagba-Bible study po ako. Kaya nakalulungkot, siguro nasanay siya sa ganong buhay sa labas, nawala ho siya. Hindi na namin nahanap. So kasama ho noon, ayan, nabagit ko na ho kanina, yung naranasan ho natin, yung nagkasakit ho tayo. Then, sa radio ministry pa rin ho, ayan, nagkaroon tayo ng konting kaalaman ho, sa radio ho. Nadala ho tayo sa General Santos, sa Cebu. Ay talaga naman ho, buti na lang ho, yung nasakyan ko pinakamalaking barko noon, yung Pearl of the Orient, nasakyan ko ho yun, buti, nung lumubog po yun, hindi ko nasakyan, nung panahon na yun. Lumubog po yun Kailan po, nung pauwi ho ako noon, dito sa pauwi ako noon, pumutok ang pinatubo noon August din. Pumutok ko yung pinatubo. Kaya lang, yung barko naman sinakyan ko ho noon, nasira sa kalagitnaan ng dagat. Tumagilid yung gano'n. Akala ko naman kasama namin, lulubog So, hinila na lang ho hanggang sa makarating sa pier ng Manila. Dami kong naging sa
naranasan sa kabutihan ng Panginoon. Sa Cebu naman ho, ayan, sa Cebu. Ayan ho, naalala ko yung pinalitan ko ho doon na nagbantay ho, nagtao doon sa, talagang mahirap po ang kalagayan ho namin noon. Siya ho, dati, sabi niya, kwento niya sa akin, para lang makasurvive ho siya, kasi talagang walang supply ho eh. Kaya kung talagang tawag na akong tawag dito para man lang kahit sa food, pagkain lang, wala. Sabi niya, para makasurvive ho siya, ang ginawa ho niya, makipagkaibigan sa mga, yung kasama sa bahay. And then yun, binibigyan siya ng pagkain. Kaya nakasurvive ho siya. Tayo naman ho, nung tayong pumalit noon, may baon-baon naman tayo kahit magkano. Kaya lang, nung paubos na ho yun, sabi ko, tumawag ako, kahit malang yung sa pagkain lang, kaya lang, walang dumarating. Ang ginawa ho natin, natitira na lang yung saktong pamasahe sa barko, mura pa noon, mga 500. Umuwi na lang ho ako. Nakikwento ko nung Friday yung konti, kay Brother Bob. Nung nasa pier na ho, bumaba na ho ako, sumakay na ng sasakyan, naghihintay. May umali-aligid po sa sasakyan. Sinusundan ko kung saan siya pumunta. Ngayon pala, hold-upper. Nung may dalawang sumakay na galing doon sa barko, sila hong tinutukan at hinold up. Kaya ako ho, kahit hold upin ako, wala sila makukuha sa akin eh. At ang kabutihan pa rin ho ng ating Panginoon, umalis na ho, hinatid na ho ako sa sakayan ng Philippine Rabbit. Ginabi na ho ako noon. Huli akong hinihatid. Wala na ho ako pamasahe. Yan sabi nung jeepney driver, 20-20 lang malapit ang sabi. Nagbigay ko ng 100. Nung hingin ko yung sukle, ayaw kong bigyan, hinihingan pa ako ng dagdag. Aba, hindi. Sa usapan kanina, sabi ko, sabi mo 20 lang. Hindi. Sabi niya, kasi gabi na eh. Wala na ho akong pamasahing pauwi dito mula Manila hanggang sa, talagang si Lord ho, napakabuti niya. Sumakay pa rin ho ako kahit wala na akong pamasahe. Nung pabiyahe na ho, kalagitnaan ng biyahe papunta dito, nung maningil na yung ba tawag doon? Konduktor, nung tingnan kong kumpare ko, ninong nila Kambal. Wala pa siya sa abroad noon eh. Nung tumapat siya sa akin, natingnan akong gano'n, pare ka ako. Binati niya ako. Hindi na niya ako pinagbayad. Talagang ang buti ng Panginoon sa kanyang, sa akin po personal, sa atin pong lahat. Sa mga ganong sitwasyon, mararanasan ho natin. Kaya minsan, wag ho tayong malulungkot kapag tayo nalalagay minsan sa isang sitwasyon na minsan ayaw natin eh. Talaga ayaw naman ho natin eh. Sino ba may gusto, di ho ba? Pero minsan doon natin mararanasan ang kilos, ang kabutihan ng ating Panginoon. Yun ho yung mga kwento ng ating buhay po sa kabutihan ng ating Panginoon katulad ng kanyang mga lingkod. Kung hindi nangyari sa kanila yon, anong ikukwento? Anong mababasa natin ngayon? Di ho ba? So napakabuti po ng ating Panginoon. So napakahaba ho. Baka po abutin naman tayo mamaya, kaya iiksiyan ko na lang ho. No? So nung napunta na ho, nauwi ako uli sa San Fernando dito, naging gala naman ho ako. No? Umalis ho ako sa istasyon no, dahil sa nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan yun, sa istasyon. Naging gala po ako, may sinamahan kong sino-sino pastor po sinasamahan ko noon. Mas marami pa po ang oras ko sa labas kaysa sa makauwi po ako sa bahay namin. Ang nangyari po noon, naging gala nga ho ako. Yan, kanino ako nakikitulog at nakikikain. Yan po naging buhay po natin noon. So hanggang hangahong yon, sabi ko kay Lord, hindi ko naging problema noon ng mag-asawa eh. Kasi wala ho doon sa priority ko eh. Kasi kaya nga sa sitwasyon ko, anong ipapakain ko, ibubuhay ko, sarili ko nga.
bihira lang. Oh. Minsan, problema pa yung pang toothbrush lang, toothpaste, problema. Oh. Yun nga ho, mabalik ko doon sa nabanggit ko kaninang uwak na pinadala ng ating Panginoon nung ako'y nagkasakit. Yan po. At di ko po alam, yung uwak na yon, yung po ang magiging asawa ko ngayon. Salamat sa ating Panginoon. Si Sister Chris po yun. Oh. Yan, naging listener ko po siya noon. Ayun. Sabi ko, no, Lord, kaya makapag-asawa ko o hindi, maglilingkod pa rin ako. Kaya, lahat po yun, binalikan ko yun. Masaya ho ako sa ating Panginoon, sa paglilingkod ko sa Kanya at sa pamilya Kanya pong itinayo. No? Kaya wala akong kasing sarap. No? Walang pagsisisi po, ika nga. No? Na talaga kapag tayo sumunod sa ating Panginoon, masasabi ho natin na, bagaman hindi gano'n masabi na madali, pero masarap. No? So, purihin po ang ating Panginoon sa Kanyang kabutihan, sa ating pong buhay, sa ating pong narinig sa umagang ito. So, bilang panghuli po, ito, pakinggan ho natin, marahil bawat sa po sa atin ay nakita ho natin ang ating sarili. No? So, mabuti ang Diyos, hindi po dahil sa tayo ay mabuti. Naintindihan po natin, mabuti ang Diyos, hindi dahil sa tayo po ay mabuti. Ganun din po sa kanyang mga lingkod, mabuti ang Diyos sa kanila, hindi dahil sila ay mabuti. No? Kundi dahil siya ay mabuti. Po natin, mabuti siya, hindi dahil mabuti tayo, kundi siya yun. Siya na yun eh. Siya na yung Diyos na mabuti. Kaya wala ho tayong may pagmamalaki sa Kanya na masasabi natin na, Lord, ang sipag ko ang dami kong ginagawa Saan naman ang para sa akin? Wala ho tayong pagmamalaki sa ating Panginoon. Amen? So tayo po ay magpasalamat. Dakilang Diyos aming Ama, salamat po. Napakasarap pag-usapan ang iyong kabutihan, Panginoon. Kahit na ito'y tapos na nangyari sa aming mga buhay, masarap pa rin pong balikan ito, Panginoon. Sapagkat ito'y kwento mo, Panginoon, ng iyong kabutihan at kwento rin ng aming buhay, O Diyos, patungkol sa iyong kabutihan, kung paano ka po kumilos, gumawa sa aming pong buhay, Panginoon. Salamat po, aming Ama, walang pagsidlan, walang akmang salita na po pwede naming gamitin o sabihin, O Diyos, upang ilarawan talaga, Panginoon, ng maliwanag, O Diyos. Subalit, sapat na po yung naranasan namin, Panginoon, at yun, O Diyos, ay ang kabutihan mo po. Salamat po, katulad po ng sabi po ng lingkod na si David, na paano po na pinasimulan mo po ang mabuting bagay sa kanyang buhay, at ito'y patuloy mong dinaragdagan, Panginoon, noong siya ay nabubuhay pa. At ganoon din po sa panahon po namin ngayon, Panginoon, mula nung kami po ay tawagin mo po sa aming kawalan noon, magpahanggang ngayon, O Diyos. Sabi mo po sa iyong mga salita, ang mabuting pinasimulan mo sa aming buhay, O Diyos, ito ay iyong lulubusin hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Ama, at nawa po ay patuloy po namin maranasan ang iyong kabutihan sa araw-araw, O Diyos, sa aming buhay, at patuloy po namin itong ipahayag, Panginoon, ikwento, O Diyos, sa iba sa aming makakilala, mahal sa buhay, kung gaano kakabuti, Panginoon, upang sila rin po ay maranasan nila ang kabutihan mo po sa kanilang buhay. Pinupuri ka po namin, aming Ama, sa umagang ito, sa iyong katapatan at kabutihan. At ngayon po sa umagang ito, patuloy po nating gapin ang pagliligtas ng ating Diyos Ama, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pagliligtas ng ating Panginoon Jesucristo at ang pagkikipisan ng Kanyang banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen. So, good morning po muli sa bawat isa.